Muli tayong nagbabalik mga kapaniwala, mga kanakos, tinuloy na natin ang video natin na to dahil nga sabi ko nga sa inyo, ba sa amin kahit na makadalawa lamang tayo sa mga taga-subaybay at saka mga makakapadaan po sa ating channel at saka mga naniniwala po sa aming mga meta, sa mga tunay na antingero at saka tunay na manggagamot. Maraming po salamat sa inyo. Talagang ang ginagabayan na tama ay dadalhin po kayo sa gusto niyo sa tama, o hindi kayo maliligaw. May nagtatanong kasi sa atin na marami na pong nagtatanong. Ito po'y kaalaman para may matutunan po kayo kung anong relasyon ng engkanto sa tao at kung ano bakit daw yung mga mangkukulam pinapatay po daw ng mga manggagamot na tulad namin na hindi po kayo. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Umpisan po natin yan sa relasyon ng tao sa engkanto. Ito po'y kaalaman. Nakinig po kayong mabuti. At saka sana ulit-ulitin yung mga video para may malaman po kayo. Ang engkanto po ay kaya niya pong gawin ang lahat ng gwapo siya, maganda siya para maakit po ang tao. Meta kaya din po sila nahalina na talagang maakit po tayo sa kanila po. Ito pong kwento na to para malaman po ninyo, ang share ko po ay true to life story para malaman po ninyo at saka mga hindi pa po nakakaalam, doon lamang po sa hindi nakakaalam para po malaman ninyo po. Ang engkanto mga kapaniwala, mga kanakos, kapag may nagugustuhan niya na isang tao, hindi naman siya magpapakita na matatakot ang isang tao. Kumbaga, meron siyang aura na palalakasin ang isang loob ng tao para hindi po matakot sa kanya. Marami po siyang pamamaraan kung paano niya po akitin ng tao. Nandito na po yung may engkanto na hindi po nila kayang magpakita sa nagustuhan tao nila. Ang ginagawa po nila, madalas po yan, yung iba, katulad ng mga demonyo na nangagit sa tao, sa panaginip po, nakikipagtalik sila sa gusto po nila. Ganun po yun. Kaya kung sino man sa inyo nakaranas na nakikipagtalik na magandang babae, gwapong lalaki, sa panaginip, tapos magigising po kayo, nabasa kayo, hindi po panaginip yun, yun po ay totoo. Kakayahan din po yan ng demonyo na nagkagusto sa tao, na pinagtitripan ng tao. Pero madalas po ang demonyong gumagawa niyan ay lalaki lamang po, na pinagtitripan niya naman yung mga babae. Birang-bira lamang po yung mga demonyita na gumagawa na nakikipagtalik sa lalaki na tao po. Madalas po yan mga engkanto po. Pero sa mga demonyo, madalas po yan mga lalaki po. Pinagtitripan nila mga babae, pinapasok nila sa panaginip, mag-ano sila mga doon sa itsura nila, napakagwapo nila, para po doon magkikipagtalik sila, magugustuhan sila doon sa diwa ng isang babae. Po? Yan po yan. Sa engkanto, ganun din po yan. Katulad ng, kunwari, ang babaeng engkanto nagustuhan ng isang lalaki, madalas kasi dyan, lalo na yung mga nagmumuni-muni, yan po ang gusto nila, yung mga lonely, yung po mga ganun po. Pero wag po kayo matatakot, ibig sabihin, pananalig po. Magdasal kay lagad, saka tatagan nyo po. Tatagan ninyo ang paniniwala ninyo sa Diyos Ama na lumikha po sa atin po. Para hindi po kagad kumapit po sa atin yung sumpa ng demonyo, yung malas ng demonyo, saka pagpapahirap ng hindi tao. Po, dahil kapag tayo, dahil nga marami na tayong body energy, dahil nga sa una tsaka sa pagtanda natin, marami na po tayo, tsaka nararanasan natin ng stress, ganun po nangyayari po. Tutuloy po natin. Ang kakayahan ng engkanto na magpakita sa tao, madalas niya nangyayari dyan yung mga nasa kabundukan, yung malapit sa mga maraming puno. Nakikita naman po ninyo minsan sa mga balita, totoo po yun. Ito po yung pinaka number 1 na kukwento ko sa inyo. Ang mama ko po ay Bicolana. Nung kabataan pa po nila sa Bicol noon, merong isang bahay na kubo sa ilalim po ng malaking akasya. Malaking akasya po. Itong babae na to, inuulit ko po, itong babae na to, ang asawa po niya ay magsasaka. Kapag umalis ang asawa niya, ang babae na to, pupunta po sa silong nila. Yung silong nila mismo ng bahay nila.
Dahil nga po kawayan, tapos salasala parang kawayan sa ilalim, pupunta doon. Na-hypnotize mo na po siya ng isang, nagkagusto po siya sa isang encanto po. Hanggang ang nangyari po dito, di nagtagal, dahil nga wala lagi sa bahay ang asawa niya, ang nangyari po sa kanya ay nabuntis po siya ng encanto. Tandaan niyo po mga kapaniwala, mga kanakus, ang encanto may kakayahan pong makabuntis ng tao. Pero po ang tao, kahit na magpagtali kayo ng ilang beses sa encanto, hindi po yan mabubuntis. Yan po ang kakayahan nila. Ano po? At saka lahat ng naanakan ng encanto na tao ay kakaiba po. Kumbaga parang superhuman na rin ang dating ng mga anak nito. Ano po? Dahil kakaiba. Dahil po nung nagkaanak ang babae na to, napakalaki ng tiyan niya, magmula nagkaanak ang babae na to, nagtataka ang asawa niya, hindi niya po yan mabuhat. Hindi niya po mabubuhat ang asawa niyang babae na yan. Hindi niya po yan mabubuhat. Nabubuhat ano po. Hanggang nanganak po yan. Tinawag po siyang anak araw doon sa lugar nila dahil po pati mata niya puro puti. Tapos puro puti po yung puting-puti po siya. Tapos yung balbo niya para mga gold yung balbo niya. Tsaka kahit po sinong magbuhat sa bata na yan, hindi po nila mabubuhat. Ganun po ang relasyon ng encanto sa tao nito. Tandaan ninyo, ang tao hindi po makakabuntis yan. Huwag kayong maniniwala, hindi makakabuntis ng encanto ang tao. Pero ang encanto po, kahit na expert na napanood ko no, yung mga expert po talaga, sinabi nila talaga nakapagpatunay na talaga ang encanto talaga kayang bumuntis ng tao. Kayang magkanak sa tao, pero po ang tao hindi po kayang magkanak, bumuntis ang lalaki sa babaeng encanto po. Madalas halimbawa ang isang encanto, nagkagustong encanto babae sa lalaking tao, kapag po nagpakita sa inyo yan, aura niya po kayo niyan na ang paningin ninyo sa kanya ay maganda. Pero ang totoo po niyan, iba-iba po eh. Sa hindi po nakakalamon po, iba-ibang itsura nila ang encanto, sa totoo lang, iba-ibang itsura nila. Sasabihin ko na po sa inyo, nandyan na yung ang tunay na itsura nila, para silang mga ugat-ugat, para po silang painting na korting tao, pero ugat lamang po sila. Pero kapag nakita niyo siya, napakaganda niya, at napakagwapo nila. At saka meron silang halina. Kumbaga, nila mga nilang langka, pero hindi po talagang ang topic natin yan. Napadaan lang po tayo sa langka. Ano po. Inuulit ko po, alam niyo naman si Nakos, kapag nakakapadaan po, binabanggit niya yan. Inuulit ko po sa mga hindi pa po nakakalam, makakapadaan ano po, sa videos po ni Nakos. Ang sentro sa halina, at saka swerte, walang iba po dyan kung hindi lamang po ang mutya ng punso. Pangalawa lamang po langka. Ano po. At saka ang langka, ipapakita po natin kung ano pong sentro sa kanya, hindi po ang buto, kung hindi ang laman. Yan po yung madalang makakuha ano po. At saka nakakuha ko years na nakaraan, isa lang. Hindi pa po yan hindi na po ako nakakita ulit niyan po, pinagkuluban. Yun nga po, tapos na tayo dito sa sinasabi ko sa encanto, kung anong relasyon ng tao sa encanto na po. Mapadako po tayo sa mga mangkukulam. Doon po sa nagkaka-interest na magtanong, hindi po lahat ng mangkukulam ay masama. Kahit po ginagabayan ito ng demonyo na po. Doon sa iba kasi, bakit galit kayo sa mga manggagamot, tulad namin, lalo na sa mga kombate, yung mga kombate natin na ipagkombate natin ng manggagamot, nakikita ninyo ginigilitan, di po ba? Tapos nangingisa yung isang ginigilitan. Sa totoo lang po, bago ko i-share sa inyo ang kwento na to, kahit sa Bible, nakalagay po dyan na ang mangkukulam ay patay. Pero po, sino ang nangkukulam? Sino ang gumagawa nito? Hindi pong tao. Nagpasakop po kasi siya sa masama. Kaya nga ang demonyo, ginawang instrumento ang tao para kumulam. Pero hindi ibig sabihin ng tao na tayo kumukulam. Ang kumukulam po dyan ang demonyo, hindi po ang tao. Kaya yung ginigilitan po, sinasabi ko na sa inyo para mawala. Dapat kasi pinapaliwanag natin to ng ibang manggagamot sa kanila. No? Si Kapanalig na Nigbanayo, shoutout sa iyo Kapanalig na Nigbanayo, kapatid na Master Jado. Mapapanood ko rin kayo balang araw dahil busy pa tayo. Talagang minsan pinapanood ko si Kapanalig na Nigbanayo, talaga idol ko yan. Maraming nakatutulungan talaga yan. Ano? Kapatid na Master Jado, shoutout sa inyong dalawa mga bro. No? Dito po kasi sa panggigilit, kapag ginilitan po ng ganon mga kapaniwala mga kanakos, ang kumukulam pong pinapatay doon, hindi po yung ginawang instrumento. Ngayon, ang tanong ninyo,
Bakit may namamatay? Minsan, o sabihin na natin madalas, pero minsan lamang po yan. Sa energy po yan. Ang isang tao, kung namatay yung mangkukulam, na pinapagalaw siya ng kulam ng demonyo, kung namatay man po siya, ibig sabihin nun, sa energy po nun, na napakalakas na enerhiya, or talagang pinahintulutan na po ng Diyos Ama na mawala siya, dahil nga po, nagpakasama na siya. Pero hindi po ibig sabihin, hindi po kasalanan ng mga manggagamot yung ginigilitan. Ang ginigilitan po namin, ako yung pinapahirapan ko sa pamamagitan ng aking gabay na anghel na kidlat, yung mga demonyo. Pero hindi ibig sabihin yung tao na pinapagalaw nito, hindi po yun. Ngayon, kung tinatanong ninyo, kaya nabanggit na rin yan ng isang manggagamot nga na pwedeng mawala ng buhay yung umukulam, pero po talagang ang pinapatay dito, ginigilitan, yung pong nagpapagalaw sa tao. Ano po? Ngayon, kung ang tao na to na kumukulam, naisama po doon sa pinatay na demonyo, kalooban niya na po yun ng Diyos Ama. Pero hindi po yung kasalanan ng isang manggagamot po na nagkikipagkombate na po. Hindi po nyo yun kasalanan. Dahil lang po ang ginigilitan, dahil nga po ang paggagamot natin is spiritual po, hindi po sa physical. Ano po? Kung naisama man siya sa pagkawala, dahil pwede rin nga naman siyang mawala, dahil nga po sa kasamang ginagawa niya. Marami po kasi dyan na nagpakasama na talaga. Sa totoo lang po, ang Diyos Ama, ang pagsubok po niya, bago katulad sa gamit, kung hindi buong pagsubok ninyo, ang pagsubok ng gamit, hindi buong tiwala ninyo, hindi kayo matatag, mananatili lamang po yan, parang normal na bato. Dahil po ang iniisip natin, alam po nila. Ang pagsubok po ng Diyos Ama at saka dyan ay pareho lamang po halos. Dahil siya pong may likha niya. Bakit maraming napapasama? Ang tanong po ng iba, ang karamihan po. Dahil alam nila, ngayon ka nagpakasama, gumawa ka ng masama ngayon, mamaya mangkukulam ka. Tumawag ka lang kay Satanas, tumawag ka lang ng demonyo, mamaya may bisa ka na. Ganun po. Ang madalas sa iba, kaya nangyayari yan sa hirap po ng buhay. Hindi po natin dito sinasabi na hindi natin masisi dahil naghirap. Hindi po yun. Hindi po dahilan yun. Dahil ang tunay na pagsubok ng Diyos Ama, nasa mahirap kung tutusin po. Pero marami pong naghirap halos na kahit mamatay na sa gutom. Nananalangin pa sila, hindi po sila naghiwalay ng mag-asawa. Mahal po nilang kanilang mga anak. Hindi po sila gumagawa ng masama. Kaya po hindi tamang dahilan yung kaya gumagawa ng ganito sa hirap, ay hindi po. Ibig sabihin, wala kayong tiwala sa Diyos na lumikha po sa atin. Ganun lamang po yun. Ganun po sa mangkukulaman po. Ngayon, kukwento ko po sa inyo, tapos na po tayo dun sa panggilit. Ano po? Iba-iba man po ang aral naming manggagamot. Iba-iba man po. Pero isa lamang po patutunguhan niya ang makatulong po sa mga tao. Ano po? Iba-iba man ang panggagamot. Meron dyan na pinapakawakan lang. Meron dyan na pinapahirapan yung mga sumasapi, po. Iba-iba man po yung aral. Sama-sama lamang po tayo. Isa lamang pong layunin natin ng makatulong po. Ang isi-share ko po na to sa inyo ay totoo. Kaya ko nasabi sa inyo na hindi lahat ng mangkukulam ay masama. Meron po ako naging isang kasintahan. Iba po yung nag-aaral ng kulam. Iba pa rin po yung may namamana sa kulam na isang bato. Ang isang mana na po na yan, kapag sobrang tanda na ng isang taong nagmamana ng bato na nagpapagalaw sa kanya ng matindi, nagaling din po sa masama yan, hanggang hindi maipapamana sa kanya kadugo, ang mangyayari po dito ay hindi po yan kagad mamamatay. Totoo po yan. Maniwala kayo sa inyo. Ano po? I-share ko po sa inyo na to. Taga-probinsya, isang probinsya, hindi ko nababanggitin kung anong probinsya ang naging kasintahan noon na nagtagal din po kami. Ang side niya talaga ay matindi ang lolo niya, matinding mangkukulam. Ang lolo niya, nakwento ng lola niya, ang tatay ng lola niya, ang matinding mangkukulam doon sa lugar nila. Pero hindi po siya pumapatay ng mga tao, hindi siya nangungulam ng mga tao. Kapag may gusto siyang pandarin, nag-uutos ng kulam sa kanya, yung mga halaman niya po yung pinagtitripan yung mga halaman. At saka wala kang mapagtripan sa mga halaman niya, bawat hawak ng mga halaman niya, may okra po yan, nagiging ahas po sila uod. Wala pong pwedeng magnakaw dyan. Siya rin pong sumilo sa isang
pegante o tinatawag natin na kapre, ano po, na nagnanakaw po ng mga kambing niya, mga manok niya, at tinawra niya po yung mga pansilo niya ng mga baka. May ora po yan, ganun po siya katindi. Kinabukasan nakita raw talaga ng lola ng kasintahan ko na talagang gold yung mga balbo ng kapre, gold, tapos pati dito niya hindi siya kumikibo ng ganun. Ang sabi niya, iwag siyang patayin dahil lang kapag pinatay ng puno niyan, kasama na rin siya, pinakawalan po siya. Ginanyanan lamang po yung mga baka na wala. Yung mga baka na yun, mga kapaniwala, mga kapanalig, mga kapaniwala, mga kanakus, ang nangyari po sa kanya, pumasok po yung kapre na yan. Ang ora po niya, ng basbas ng ano yan, dasal niyan, ng lolo ng kasintahan ko dati, kapag tumama siya dyan, uli siya. Yun nga po, nakagapos na siya ng ganun, at saka nakahiga na lang. Pag galaw-galaw na lang yung mata niya, wala na siyang magawa. Pero pinakawalan din po. Sa probinsya po yan, dahil nga po sa kabundukan siya. Share ko sa inyo to. Mapapasali po rito ang aswang. Ano po? Ang kapitbahay po no, ng kasintahan ko, ang lola niya, kapitbahay po nila talaga, aswang po. Sa totoo yan. Totoo po yan. Inamin po nila. Dahil nga po pinakabunso, ang kasintahan ko, lolo niya, pinakabunso sa magkakapatid, isinasalin sa kanya ang bato ng tatay niya para nga mamahinga ng tatay niyang matinding mangkukulam, para nga yung bato may salin po sa kanya. Nung nagkataon na yon, nakatali po silang kulay pula rito na ribbon. Yung po sa kwento nila, no? Nakatali at saka nakaluhod po sila habang nakaratay na po yung matanda na yan. Ngayon, ang nangyari po dyan, hindi po niya kaya dahil bata pa lang. Kaya ang pinagmana po nila niya, yung tita niya po. Nung kapanahunan kasi na yon, ang lola ng kasintahan ko, nasa 14 years old pa lamang po. Ang kapitbahay nila, dun sa lugar nila, sa maniwala kahit sa hindi, totoo to, alam nyo to, kayong mga taga-probinsya, alam nyo na to. Alam nyo to. Mag-comment kayo na nakakaalam dito, no? Kayong mga may alam sa mga aswang na taga sa inyo, parang normal na lang sa inyo. Parang nasa Africa kayo, di ba? Ganon din sa kanila, kahit alam nilang aswang sila, parang hindi sila takot. Pero minsan na paglalamangan din daw yung mga mangkukulam, napapatay din ng aswang. Dahil ang kwento po niya, yung mga bata doon, may isang matandang aswang, excuse me, may matandang aswang, kapag nagiging ibon na siya, alam niyo po ba yung bao? Dahil nga nasa bundok sila, kakaskas nila sa bato yung ginagay nila, galit na galit yung aswang na yan habang lumilipad. Tapos tatalon daw yung dalawang bata doon sa butas na nilagyan nilang maraming suksok, na trap pala nun doon sa aswang na matanda. Kinabukasan alam nila yung matanda dahil puro sugat po yung mukha. Ano po, normal na sa kanila. At ang kapitbahay nila, makikita mo, sabi ko nga, nung una takot ako dahil hindi ko pa alam na meta ako. Siyempre hindi pa ako active, pero meta na ako. Ibig sabihin dumadaan po ako sa pagsubok na hindi ko pa po alam, ano. Nung kinwento niya yon, puro X ang bahay ng kapitbahay nila. Bakit puro X, nay, sabi ko. Nanay po kasi tawag ko. Kasi sabi niya ganon, kapag nagiging aswang siya, sa totoo lang, alam niyo to, halos marami nakakalam dito. Kaya kayo, huwag kayong inom ng mga palamig, ano po, lalo na sa mga nag-aalok sa mga taga-probinsya, wag po. Bumili na lang kayo naka-shield, lalo na dun sa palamig-palamig, huwag kayong inom. Dahil yung iba, kapag naswang kayo matindi, hinahalo nila dyan yung parang gulaman lang, pero loob nun parang dragon. Yung parang dragon na yon na hindi nyo makikita, parang malinaw, kung hindi nyo mapagmamasdan na inom ninyo, yun ang mag-uutos sa inyo bilang hayop dito na ibon. Yan ang nag-uutos sa tao para maging aswang. At saka kapag gutom na yon, hindi na malalaman ng tao na to na pumapatay na siya ng hayop man o tao. Dahil nga nag-uutos yun. Ano? Ganun ang aswang. Kaya nga sabi sa akin, kaya may bakod yun, yung mga bintana niya. Dahil kapag inuutusan siya ng aswang niya, kahit araw daw, kabisado na niya, mga kapaniwala, mga kanako siya, kabisado na raw niya. Ang sabi niya, tinatalian niya kagad ang sarili niya. Tinatali niya kagad ang sarili niya sa upuan. Minsan may nangyaring nakawala yan. Araw na araw, nakita raw nila sa tabing sapa, puro dugo siya. Hawak niya yung parang malapad na daon ng gabi, may kinakain siyang ganun. Sa sapa, puro dugo raw siya rito. Na ganun. Pero sinabi naman niya na talagang kinakain niya lang
ay talagang hayop lamang. Pero kung tayo, hindi tayo sanay na ng mga nasa syudad, katulad na lugar na, matatakot talaga kayo. Pero kung tayo, nakalakihan natin, halimbawa, mulat sa pool, nakalakihan natin na talagang paligid natin, may mga aswang, parang normal lang sa atin yan. Dahil nga, nakalakihan na natin, hindi tayo basta-basta takot sa kanila. Takot man tayo, pero hindi ganun katindi sa hindi sanay. Ano po? Kasi ang kaibigan niya ay aswang. Kukwento ko po sa inyo. At saka mga inaaswang, mga kapaniwala, mga kanapos, huwag kayong maniniwala dun sa mga malakas. Mas sinaswang po yung hindi lamang mga buntis, yung pong number 1, mga may sakit. Kaya po sa probinsya, yung mga may sakit pong binabantayan nila, yan pong inaaswang. Pinupunta na magpukunwari, ibon siya, pusa. Kapag humapak na rito niya, pagalis niya, wala na yan. Ganon din po yung mga biglang bata, wala na sa sinapupunan, naaswang po yan. Kahit gaano kalayo yan, ang aura ng aswang makukuha po yan. Ganon po yan, ano po. Ngayon, yun nga pong sinabi niya, ng kaibigan niya, sabi niya, nung nagre-ritual daw sila, may tali sila rito, sumilip ako sa bahay ninyo, dahil nga po nasa bundok sila, pawid lamang bahay nila, nakita ko kayo, kaysa ko pala kayo, sabi ganon. Dahil nga, yung bibo yung lola ng naging kasintahan ko, bibo siya, iba yung ugali niya, sinakyan niya po yan. Dahil duda siya na aswang ang kaibigan niya, pero hindi po niya ma-sure. Sinabi niya po, ngayon alam mo na, sinakyan niya lamang. Tapos alam niyo pong sinabi ng kaibigan niya, kababata niya, mamayang gabi, meron tayong lakad, sumama ka sa akin. Saan? Sabi ng gano'n ng lola ng kasintahan ko dati. Pumunta po sila ng gabi sa isang lugar, sa isang kalsada. Tapos po daw, humiga siya, tapos dinikit lang ang tenga niyang ganito sa lupa. Tinuro niya pong layo doon tayo pupunta. Ganun po sila katindi. Tapos nabigla ang lola ng kasintahan ko, sabi niya, may ipapakita ako sa'yo, na sa'yo ko lang ipapakita to. Talagang ito po ito. Kaya noon hindi ako naniniwala dun sa kahit na noon nagagawa nila, kasi sinubok po ako ng aswang. Inaswang ang mama ko, inaswang ang kapatid ko. Kaya nagulo po kami dito, sinusubukan na pala ako bilang isang neta. Ano po, inaswang po mama ko, iba-iba yung nakikita niyang biglang lilipad na malaki, hindi niya alam kung ano yun. Yung kapatid ko nakalakang pinto, kinabukasan bakit mayroon siya nakadagan ditong pusang itim. Nung nagtos kami ng pusang itim, sabi ko sa kanya, alam kong aswang ka, papatayin kita, wag mong guguluhin ng pamilya ko. Nagtaka ako bakit sinabing papatayin kita. May nagutos na sa akin na malakas ang loob na kapag gano'n ang kaharap ko, malakas ang loob ko, ngayon pala isang meta na ako. Ang gumagabay na anghel na mandirigma pala, hindi pala siya tumikibo. Sinusubukan niya ako kung hanggang saan yung pagsubok ko. Saan ka nakakita ang pusang pulang-pulang mata? Saan ka makakita ang pusa na sasabihin ko sa kanya na papatayin kita kapag ginambala mong pamilya ko? Saan ka nakakita ang pusang aso lang ang lumalabas ang pangil lang? Gumanon po siya sa akin sa likuran ng banyo namin dahil open lamang po sa amin. Totoo po. Nakalakang pinto ng kapatid ko. Bakit ang isang pusa nakapasok, nakapatong dito? Buti hindi nakain yung bunsong anak niya. Pinagbubuntis niya po yun. Pero ang napansin ko nung nagpadala po siya ng ospital dahil po dinugo siya. Diba puro ipagramdam niya. Buti nahabol ko lang siya. Kung siguro po hindi ako meta, makukuha po yung pamangkin ko sa shed niya. Ano? Tutuloy na po natin ito. Na? Sinabi sa lola ng kasintahan ko dati na may papagita ko sa'yo na sikreto lang natin, nakakayaan ko. Alam niyo po ba yung plastic bag na kulay blue? Biglang nawala yung kaibigan niya, naging plastic bag na blue, tapos daw nagpaikot-ikot ng gano'n sa lupa. Hanggang papalayo ng papalayo. Para po yung kinilabutan eh. Kilabot po ng ano yan eh. Hindi naman po tayo takot sa ganun eh. Meta po tayo. Kumbaga naalala ko yung kilabot na yan. Nung unang kinwento sa akin, kinilabutan po. Naging plastic bag po siya. Tapos po daw, biglang tumayo, naging tao, at tumatawa naman siya. Doon na nalaman ng lola ng kasintahan ko na talagang aswang ang kaibigan niya. Kaya nakapalibot po sila ng aswang. Ngayon sabi nga niya, sa parting Maynila, malapit po kami sa Manila, kung sino sa yung taga Manila dyan, ano? Merong dalawang magkakapatid na walang kasintahan na kapag nag-aaral ng ano nila, sa school nila, kapag may gagawin sila, nasa itaas po sila ng puno. Wala pong nangliligaw sa kanila dahil po aswang ang mga yan. Aswang po mga yan. Meron pong nangyari sa kanila ng tatay niya,
ay matanda na. Sa totoo lang po yan, huwag kayong maniniwala doon sa mga matatanda, kaya pa nilang gayahin yung aswang na matanda, yung mga malalakas, hindi po. Ako po naniniwala ako sa kanila kasi na-experience ko. Ang kaya na lamang nilang gayahin yung mababagal. Ginaya po ng tatay nilang matanda yung baboy. Alam niyo po kung ginawa ng tatay niya nung naging baboy yung aswang na tatay nila. Pumunta sa isang simbahan. Nakapasok sa simbahan. Bakit ang tanong, bakit makakapasok ang aswang pala sa simbahan? Nakapasok. Dahil po nasa pagsubok po. Nakapasok po. Dahil hindi po lahat ng pumapasok sa simbahan ay tunay. Nandyan lamang po yung pakitang tao lang silang nagdadasal. Ganun po ang paliwanag naman po. Kaya wag na kayo magtataka bakit kahit na aswang ay nakakapasok dyan. Nakapasok po siya. Papalapit po sa Kristan. Ang isang baboy na malaki, mabagal, may tali po siya sa leeg. Ang sakristan na to, dahil nga taga roon, alam niya ng mga kwento sa aswang. Kinuha niya po yan. Alam niyo po kung saan niya itinali. Doon sa gate kapag sinasara yung simbahan. Pinagugulpi niya, pinagpapalo niya, puro dugo yung ilong ng baboy. Pero hindi siya naging tao. Nung pagdating ng anak niya, ang dalawang maganda, ang ganda po raw ng dalawang anak niya. Edad nila na yun, nasa 16 years old, 15 to 16, ganun po daw. Bakit niyo sinaktan ng tatay ko? Bakit hinubaran niyo? Anong hinubaran namin ng tatay niyo? Gustong kainin ako ng tatay mo. Pumasok sa simbahan ng sama ng tingin sa akin. Yun po sinabi ng sakristan. Kaya yan ang nangyari sa tatay mo. Mga aswang kayo, sabi gano'n. Mapapatunayan niyo ba na aswang kami? Ay ano, nakatali yung tatay mo. O yun po sinabi niya. Alam niyo po, sa sobrang hiya daw, umalis na doon sa lugar na yun ang pamilya na yun. Tapos, ang nagsabi, dun sa mga kakilala ng mga yon, papunta po raw sila ng Maynila. Natural, kung nakapag-asawa na po sila doon, ang aswang po may kakayahan na magmahal, kahit aswang. May kakayahan po siya na mahalin niya yung tao at hindi niya sasaktan. At saka hindi ipapaalam sa mga anak niya na aswang siya. May aswang po na, ang kakayahan po ng aswang ay pwede siyang gawan niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo yung pansalin-salin, makikinom ka lang yung kunwari sa mga palamig, ihalo niya doon yung aswang. Para sa isang lugar, hindi lang siya isang aswang. Para pag hinalaan man siya, may papatay doon, may papatay dito. Hindi siya pag hinalaan na siya lang ang aswang. Ganun pong kakayahan nila. Muntik na rin na aswang noon ang lola ng pasintahan ko. Yung boyfriend daw po niya. Silang dalawa. Dahil doon sa tuba, yung manunubay, isang aswang pala, buti nakita yung parang gulaman na ganito. Parang yung sagot na malinaw. Nung daw biniyak nila na to, dragon siya, parang dragon na maliit na kulay itim. Pero nung titingnan mo sa tuba, hindi mo siya makikita. Dahil nga po may kakayahan sila, nakita niya. Kung sino parang makakainom nun, mabubuhay po yun dito, yun po yung ibon. Yun na nga yung nakikita ninyo sa iba na talagang totoo. Sunod-sunod po sa kanya yung ibon na gano'n. Yun pong nagtuturo sa kanya, yun po yung aswang niya. At saka ang aswang po, ganito pong palatandaan nila. Kapag po malayo, ito po yung mga kikik na tinatawag. Halimbawa, inaaswang kayo sa bahay ninyo, magdasal lamang po, magasin po kayo sa mga bahay ninyo, mga bawang, nandiyan po. Huwag ninyo isasaboy ang asin, bawat sulok po ninyo. Tsaka magdasal lamang po kayo. Manalangin po tayo, manalig sa itasan po. Kapag narinig ninyo may unin o anumang ibon yan na malayo, ibig po sabihin malapit siya, kabaligtaran po. Kapag malapit siya, malayo po. Yun pong palatandaan nila. Paano po yan? Yan pong sinya ko sa inyo na yan. Marami po kasi nagre-request. Patungkol dito sa mga engkanto, o kung anong relasyon sa tao, at saka kung anong nangyayari sa mga mangkukulam, kung bakit nagigilitan sila. Akala nila yung mga manggagamot ay ginigilitan yung mga tao. Hindi po. Yung ginigilitan po dyan yung demonyo na nagpapagalaw sa tao. At saka mangkukulam, ugali po nilang kukuha ng isang bungo sa isang sementeryo. Alipinin po nila yung tatakutin nila na sasaktan ng buong pamilya niya kapag hindi siya sumunod sa kanya. Yun po ang inuutusan nila madalas yan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may bungo madalas sa mangkukulam. Kukuha po sila sa sementeryo, pupwersahin po ang kaluluwa niyan, pababalikin. Dahil tinuran po siya ng gabay niyang demonyo. Tuturuan nila yan na sundin mo ako kapag hindi mo ako sinunod, kapag na espiritu na nasa ulo na bungo na to, may gagawin akong masama sa pamilya mo. Natural, matatakot po yan. Yan po ang hindi alam ng iba, pero yan po yung totoo po. Ayun, para alam ninyo kung bakit mayroong mga bungo
mangkukulam po. Pero hindi po lahat ng mangkukulam may masama. Meron po mangkukulam na ginagamit lamang po sa tamang pagkakataon siguro. Katulad na nakwento ko sa inyo, halaman lamang po doon pinapatamaan yung kulam niya. Nilalanta niya po yan po. Maraming pong salamat sa meron na naman po kayo natutunan. Hintayin lamang po ninyong vlog natin na ano po, yun ako. Kasi po lalo po ngayon, pag napagod ako, tingnan mo, naglinis pa ako para po makagawa tayo ng video dito. Baha po sa amin. Baha po, mula po dito sa kalsada na to hanggang po doon sa labasan, baha po. Dahil nga barado na po dito sa amin, nagtaasan ng mga lugar, mga kalsada, kaya bumaba na po ngayon sa amin. Hintay lamang po. Maraming salamat sa mga antingero, mga manggagamot natin sa buong Pilipinas. Shoutout sa inyo mga kapaniwala, mga kanakusan po. God bless po sa inyong lahat, mga makakapadaan. Share nyo po para maraming matuto sa mga naniniwala sa atin, sa aming mga meta ng ating taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na taga-ibang bansa. Ano po? Maraming salamat po sa inyo. Sa ulitin po.